Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni MG Kiambao Reyes. Isinare niya ang article na publish sa GMA News Online, yung grabing pagtaas ng net worth sa salin ni Ombudsman Boying Rimulya. 2,000% ang pagtaas in 20 years. Tapos ikinumpare niya kay BP Sara. Ito. Ombudsman, ito yung article sa GMA News. Ombudsman Rimulya's 2025 net worth at 441.7 million. SALN shows. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya declared his net worth to be at 441.7 million when he first assumed office in October 2025. A more than 2,000 increase in his net worth since 2005. Kaya ito ang comment ni MG Kiambao Reyes. Sabi niya, tapos si BP Inday Sara, 88 million lang for almost 2 decades. Mahina si BP Sara. Dito tayo paturo how to be rich kay Ombudsman Rimulya. Okay? Sabi mo, halos half billion na ang network. Mas malaki pa kay Pangulong Marcos. Nakalimutan ko na. Basta, yung salin ng Pangulo, 2025 ba yun? O 2024, 1.4 billion pesos ang net worth ng Pangulong Marcos Jr. Ang ombudsman niya is 441.7 million. Grabing pagtaas. Bakit si BP Sara ang pinag-iinitan nila? Na from 18 million, tumaas, naging 88 million, 16 years po ang gap. So halos parehas sila ni Boying Rimulya. 20 years kay Boying Rimulya, 16 years kay ano. So bakit Congressman Terry Ridon nag-assume kaagad na unexplained wealth si BP Sara? Bakit si BP Sara lang ang nakikita nila? Hindi nila tatanungin, hindi rin nila imbestigahan ang ombudsman. 2,000% increase. Sa Pangulo is 1.4 billion. Grabe rin ang pagtaas. So dito mo makita na may tinititigan, may tinitignan, may nagbubulag-bulagan. Kaya tama yung petisyon sa Supreme Court ng mga abogado na kakampi ni BP Sara na parang may double standard ang mga kongresista. So, again, punta tayo kay Ombudsman Rimulya. Wala namang aligasyon na kung saan nanggaling yan. Basta yan na yan. Ang question lang ngayon is, grabe ang pagtaas. Bakit hindi pinapansin ng mga kongresista? Dahil ba kakampi nila? Dahil ba si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028? May pahayag si Congresswoman Dilima, nabasa ko kahapon, nadulas siya sa bibig. Sabi niya, kung magtagumpay tayo na ma-impeach si BP Sara, si Risa Hontiveros na ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. So, anong ibig sabihin nun? Opinion ko lang ito. Kaya lang nila ini-impeach si BP Sara kasi takot sila na manalo siya sa 2028. Kaya ang motibo nila is nabibisto na hindi talaga yung transparency and accountability. Kasi kung confidential funds ang pag-usapan, 73 million lang yung notice of disallowance niya. Ang daming mga may notice of disallowance sa Department of Agriculture. According to Attorney Baligod, is 80 billion notice of disallowance. Sa Office of the President, mayroon ding bilyones din na notice of disallowance. Bakit ang pinag-iinitan lang si BP Sara? So wag na kayong masyadong magpahalata kasi
kami, mga DDS, nakikita namin yan. Kailan? Okay lang. There will always be a day of reckoning, sabi nga ng aming Tatay Digong. So, Congressman Terry Ridon, anong masasabi nyo dito sa article na ito na grabe, 441 million na net worth ng ombudsman? Tumaas 2,000% increase. Tahimik lang kayo? Well, wala kaming magawa. Kung tahimik lang kayo, hintayin na lang namin ng 2028 na. Kami naman, by that time. Di ba? Ang buhay is gulong ng palad. Kung minsan ay tagna ng buhay mo, pagdurusa nito'y walang hanggan. Huwag kang magdamdam at manin. Ang nakalimutan, buhay ay gulong ng palad. So, sabi ni Congressman Terry Ridon, pananaw lang niya ito na most likely ibabasura ng Supreme Court yung petisyon ng mga abogado kakampi ni BP Sara sa Supreme Court dahil wala daw legal standing ang mga abogado dahil hindi naman sila yung nasasakdal. Ang pananaw ni Congressman Ridon ay dapat ang magsampa daw ng reklamo doon, petisyon ay dapat si BP Sara mismo o yung mga legal team niya. Na which I disagree. Kahit sino. Kahit ako, ordinaryong citizen lang, pwedeng hindi na kailangan yung nasasakdal na si BP Sara. Simple lang mala. Dahil ako, as a citizen, apektado ako sa nangyayari kay BP Sara. Gusto ko siya na magpatuloy na magkandidato sa 2028 dahil naniniwala ako sa kanya. Isa ako sa 32 million na bumoto sa kanya. Ayokong masayang yung boto ko. Kaya pwede akong mag-file ng petition sa Supreme Court kahit hindi ako nasasakdal. Diba ganun lang yun? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit yan at mamanday sa ita. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og gyero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan lang in town. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og gyero tungod sa tabang. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-aw napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na katuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh. Busa man si Papa mo apit nagakahulog sa tanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di nagyud mi makapalit og hero kay puto ang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh. Lagi. So pila may adlawan karon? Tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa
ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.